Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Nada nagbabalik. It's December 9, 2025 at gabi na po sa aking lokasyon. Ngayon naman po, samahan niyo po ako para talakayin natin ang tinatawag na preventive medicine. Ang preventive medicine po, ito po yung core ng healthcare system sa Western medicine. Dito sa North America, sa Estados Unidos at Canada, meron pong dalawang agencies na nagpapatupad po ng preventive medicine. Ang dating tawag po dito ay community medicine. Sa Estados Unidos, meron tinatawag na USPSTF or United States Preventive Services Task Force. Sa Canada naman po, meron pong tinatawag na CTF PHC or Canadian Task Force on Preventive Healthcare. So, ano nga ba ang ginagawa nila? Sila po ang nagpapatupad, okay, ng mga guidelines, okay? Sila rin po ang kinukonsulta ng mga different institution at mga clinics or doctors kung ano yung latest, recommendation regarding certain issues or topics. So, tatlo pang approach dito for preventive medicine. Ang unang-una po yung tinatawag na primary level. Dito sa level na to, ito po yung the goal is for reduce the occurrence or the disease from happening. A good example po dito ay yung immunization. Kung vaccinated ka, meron kang panlaban just in case na na-expose ka to a certain particular commonly occurring community diseases such as influenza, or if you get the COVID, or RSV, or if you get shingles. Ang pangalawa naman po ay yung tinatawag na secondary level. At dito, yun po yung ginagamot or dinadiagnose and ginagamot kayo before yung symptoms, manifestation of the disease itself. An example po dito ay yung pag nag-screen kayo ng diabetes or cholesterol at iba pa. At ang pangatlo po ay pag na-diagnose ka na at naging chronic na yung sakit mo, ang goal naman po at this level ay tinatawag na tertiary ay to reduce the impact of that disease and disability, suffering. Of course, we talk about mainly the quality of life and most importantly, the risk of death. So now, ano ba ang covered sa preventive medicine? Kaya nang nabanggit ko kanina, meron po yung tinatawag na immunization. At tatalakayin po natin ito sa ibang future videos ko. Okay? And this is simply yung mga vaccines na binibigay sa mga bata or mga matatanda. Okay. Ang pangalawa po ay yung tinatawag na screening. Like nang nabanggit ko kanina, ini-screen po kayo, okay, bago kayo magkaroon ng mga sintomas, kagaya ng diabetes, cholesterol, certain cancers, at kuminsan yung mga ibang young adults na na-involve sa high-risk behavior, especially sexual in nature, meron ba yung tinatawag na STD, screening, or HIV. Ang pangatlo naman po yung tinatawag na wellness. Ito po yung category kung saan ka nagpapadoktor every 3 to 4 months, routinely, at kung minsan meron yung tinatawag na yearly exam. At ang pang-apat naman po ay yung tinatawag na counseling. Especially kung na-involve tayo sa mga bad habits natin, kagaya ng paninigarilyo, electronic vaping, ang paggamit ng mga illegal drugs. Okay? Kasama na rin po dito pag kalusugan, meaning primarily obesity. And again, like I mentioned earlier, ito po yung STD prevention, especially sa young adults natin or yung mga teenagers. So hanggang dito lang po muna tayo. Hopefully may napulot po kayo. At sa susunod na video natin, tatalakayin ko individually yung 4 na minention ko, yung 4 po na na-mention
sa implementasyon ng preventive medicine. So ulitin, magandang gabi po sa inyong lahat, and I'll see you next time. Bye-bye.